Police. Good morning po, Irwin at saka Dato Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating tagapakinig na mga Muslim. Sir, may pagbubunyag po ang pabunan po ng 6th ID na 3 days ago, nagka-milestroke daw itong si Ustad Ameril Umbracato. Ano ho ngayon ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at paano ho ba ito nangyari, sir? Actually, hindi yun collapse lang yun. Alam mo, noon, mga 3 araw nakaraan, naglibot sila doon sa Camp Alparok. Pagdating nila doon sa may tubig doon na yung spring ba? Hello? Opo, go ahead po. Opo. May spring, huminto sila doon, nagpahinga at saka uminom. Ngayon, sabi niya, parang nagdilim ang aking paningin. Ganon yun. Hindi naman nagtagal. Parang na-collapse siya. Pero nakuha ng mga bata niya, sabi niya, pagdaan ng mga 5 minuto, kung nagtagal, mga 5 minuto o 3 minuto, sabi niya, nagising siya, sabi niya, umuwi na tayo parang masama ang pakiramdam. Ganon ang nangyari. Dalhin man siya ng mga bata niya, sabi niya, kaya ko pa naman. Ganon yun. Hindi naman yung stroke. Hindi naman siya high blood. So makatuwid, ordinaryong nag-collapse lamang siya at not necessarily na stroke at hindi na ho makagalaw sa ngayon? Walang nag-stroke doon ang nangyari. At sa ngayon, pwede siyang kausapin kung sa kwan. Pero hindi ko alam kung saan siya, kaya out of town na ngayon. Kaya dinala ng vice niya sa, ayawan ko kung saan hospital. Pero sabi niya, sa foreign hospital. So meaning nag-abroad nito ngayon? Yun ang sabi nila. Kaya hindi ko na alam. Pati yung 2 vice niya, hindi nakakaalam. Opo. Sir, saan bahagi po itong Camp Alfaro na binabanggit ninyo kung saan nangyari po yung insidente? Yung Camp Alparok, yan ang Camp Omar. Ibinigay namin sa kanila yung Omar. Pero yung area, hindi namin inibinigay. Alparok ang ipinalit sa Omar. Ayun, bagong pangalan po ito ng Camp Omar. Opo. Okay, assalamualaikum Abu Misri, ano? Bali, itong si Ustaz Ameril Umbracato, first time ba niya na nakaranas na siya nag-collapse? Hindi, marami ng kasi kung lumalakad kami ng kwan, kasi parang may hika ba siya? Kung lumalakad kami ng malayo, ganon sabi niya, minto muna tayo madilim ang paningin ko. Okay, ibig sabihin kapag naglalakad ng malayo, hinahapo para gapasangan kang ginawa si Ustaz Ameril Umbracato. Ganon ba, Abu Misri? Ganon po yan. Okay, ilang taon na ba si Ustaz? Yun ang siguro sobra 60. Sobra 60, mga 65, gano'n. Naman umabot ng 70. Okay, so bukod doon sa nahirapang huminga, wala ba siyang ibang sakit? Pagkakala mo kapag nahirapan huminga, parang may asthma ata yan, no? Hika. Kasi yung pagka nakuha na yung nagkapahinga ng konti, sabi niya, okay na ako. Lalakad naman tayo. Ganon yun. Okay, sa kalagayan niya matapos na siya mag-collapse 3 araw na nakalipas, siya ho ba ay nakakatayo pa rin, nakakapagsalita pa rin ng maayos? At ginagawa yung normal yung mga duties? Normal pa rin kasi siya naglakad pa siya pa rin ang naglakad sa pag-uwi niya doon sa bahay. Okay, Abu Misri, meron pong offer, meron pong inialok ang pamunuan ng 6th Infantry Division sa ngalan ng Kapayapaan
para sa pagpapagamot Mm. kay Ustad Ameril Ombakato, ano, sinasabing dito sa may kampasyon ko sa may Awang Hospital. Ano po yung comment po niyo dito? Napakagandang alok yun. Pero wala na tayong magawa. Wala na dito eh. So, maraming salamat sa 6ID. Siya po ay nagpapagaling na sa ibang mga pagamutan ngayon na abroad, Abu Misri. Sabi niya, hindi na ako mag-hospital kaya ganito rin yun. Sabi ng vice niya, hindi pwede. Kasi baka may iba pang sakit yung katawan mo. Dalhin ka namin sa hospital. Ganon yun. Okay, Abu Misri, ngayon po nagpapagaling si Ustaz Ameril Ombakato. Sino muna yung papalit sa kanyang posisyon, ano, para mamuno dito sa Bangsamoro Islamic Freedom Movement? Wala pa. Kasi siya pa rin ang namumuno doon. Okay, ibig sabihin siya pa rin magbibigay ng order, mga kautusan. Opo. Okay. Sige po, Abu Misri, salamat ng marami sir sa pagpapaunlak na makapanay mo kayo sa umagang ito at mga information na inilahad niyo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat hanggang sa muli po. Maraming salamat din po. Thank you very much. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng sagot, straight to the point. Makasama niyo po napakinggan si Ginoong Abu Misri Mama, ang spokesman ng BIFM, at kanyang kinumpirma na 3 days ago ay nag-collapse itong si BIFM Chairman Ustad Ameril Ombakato kasama ng Amir. Okay, nag-collapse at hindi naman Hindi naman na mild stroke ayon sa kanya. Ito'y madalas umanong nangyayari sa naturang opisyal, lalo na't meron pala itong hika kasama ng Amir. Kapag naglalaki ng malayo, hinahapo lang Hinahapo. at ganitong panahon mainit. Oo. Ano? Kahit na sino kasama yun, kapag mapadako sa labas, lalo na kapag ikaw naglalaki ng malayo, may sakit ka, hapuin ka talaga. Oo. At sinasabing nagdilim ang kanyang paningin matapos na uminom ng tubig sa bahagi ng Camp Al-Farouk. Al-Farouk pala to. Ito yung dating Camp Omar kasama, may pinalitan ng pangalan. So Al-Farouk, ito yung sinasabi niya. And then yung offer kasi ng 6ID na magpa-hospital sa kanilang district hospital sa kanilang Kapayapaan, sinasabing hindi na kailangan, bagamat nagpapasalamat sila dahil sinasabing dinala na itong si Ustad sa kato ng kanyang vice chairman. We understand. Hindi naman namin nabagay kung saan hospital. Saan hospital? Pero hindi na sa Labas. Foreign, hindi nabanggit. Maring sa labas ng bansa, ayon pa dito kay Ginoong Abu Misri. Magandang umaga, Erwan at kay Dato Amir Sinsod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin mga Muslims nakikinig ngayon sa DXMY. Vice Chairman, nais naming malaman ano yung pinaka-latest na information na tinanggap or nasagap ng pamulan po ng MLF. May kinalaman dito ho sa sitwasyon ni Ustad Ameril Ombakato, sir. Kami nag-conclude na siya patay na as of today. At ito ang mga pangyayari behind at basis ng aming conclusion. Kahapon mayroon kanduli doon sa doon sa hideout ni Ameril Ombra at may mga kamag-anak at mga kasama niya dumalo sa kandulin yon. Dalawang baka ang minuto para doon sa kandulin yon. Ibig sabihin medyo grande kasi may baka dalawa. At doon hindi nakita si Ameril Ombra. At ang sinasabi ng mga kapwa niya leader ng kanyang grupo ay wala siya sapagkat mayroon pinuntahan. Ngunit siya nasa mabuting kalagayan na ayon sa kanila, ngunit hindi nakakausap. At yung kanyang isang asawa, kasi hindi lamang isa ang kanyang asawa, sinabi nung kanyang asawa na siya lumakad, may pinuntahan si Ameril Ombra, ngunit nasa mabuting kalagayan. At ngunit hindi nakakausap. So, at ang ibig sabihin nun, mabuti na siya nasa mabuting kalagayan, mayroong pinuntahan. Ibig sabihin nun,
namatay. Kasi nasa mabuting kalagayan,